Welcome back again sa ating panibagong episode, guys. At dahil kumalma itong habagat, bisita ko muna itong isa rin sa pinakamagandang spot natin. Medyo matagal ding hindi ako nakadive dito. Ngunit pagkarating ko dito sa spot, namumuti dyan sa laot, malalaki yung alon. At dahil nga nandito na tayo, wala nang urungan to, kayang-kaya na naman natin yan. Kalma naman sa ilalim ng dagat. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi yung updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Pagkatapos kong makalo dito ng spear gun, eto na, naging unang drop ko. Dito lang muna ako nagpwesto sa pwesto ng mga unicorn. Sa previous episode natin, nakakahuli ako dito ng mga unicorn. Eto yung pwesto ng mga original na unicorn. Bihira tayo makahuli ng ganun. At pagkapwesto ko dito sa may bato, hindi naman ako nabigo. Dalawang surahan ang nagpakita sa akin. At dahil nga matagal kong hindi nabisita itong spot, napakaamo na itong isa. Ay, unang isda natin, surahan. Napakasarap na inihaw. Tingnan nyo, ang lakas talaga dito sa sa laot. Ngayon, malalaki yung alon dahil habagat. Pero kaya natin to para sa ating mga pangarap. Dito lang tayo sa gilid. Thank you Lord. Pagka-secured ko na itong unang isda, dito ako duman sa mababaw na area dahil napakalakas ng agos. Hindi kagad ako nakapwesto dun sa mga nahuhulihan natin ng mga tangiga at mga mamsa. Kahit nga dito sa mababaw na area, pagkapwesto ko is malakas din. Kaya nag-antay-antay na lang muna ako dito dahil maaga pa naman. Maganda naman yung activities ng mga beach dito. Marami sila at eto may napansin kaagad akong isang samaral kaya tinutukan ko na to. Ngunit pagka-pull ko ng trigger, ayun, hindi tinamaan. Makalipas ng isang oras ng pagdadive, isa pa lang yung huli ko. Medyo madalang kahit malakas ang agos ngayon. Hindi kasi ako makatagal dito sa ilalim dahil pag nagpapahinga ako is tinatangay. Kaya napapagod agad. Habang nag-aantay ko dito sa ilalim ng dala ng malaking isda, napansin ko yung dalawang slender unicorn palapit na sa akin kaya ito na yung naging target ko. Ngunit habang inaantay-antay ko to, napakalayo naman ng daan. Pagka-surface ko dito habang nagpapahinga ako, ito ang nagpakita sa akin, grupo ng salmon kaya dali-dali akong sumisi dito, buti na lang napakaamo.
Pagkatapos kong makapahinga dito ng matindi, bumalik ako dito sa ilalim, dito sa pwesto nung nakitaan natin ng mga slender unicorn. At pagkapwesto ko dito, napansin ko agad yung galaw ng mga dalagang bukid, biglang pumunta dyan sa mababaw na area. Mukhang may treat dyan sa malalim. Yun pala is napakalaking mamsa dyan sa unahan. Ngunit pagkakita ng mamsa sa akin, bigla namang lumiko, bumalik sa malalim na area, natakot sa kapugian ko. Inantay-antay ko pa yung mamsa pero hindi na talaga nagpakita. At para hindi masayang yung dive ko dito, kumuha na lang ako na itong mga slick unicorn. Kahit medyo alanganin, okay na rin to pang ulam. Pagkatapos ko ding masama sa mga huli natin ay itong unicorn, umuwi na rin ako at nakatatlong piraso lang tayo. Okay na rin. 2 unicorn at 1 salmon. The next day, pagdating ng umaga, bumalik ako dito sa spot dahil may nagpakita kahapon na mamsa. Nagbabaka sakali akong mahuli na natin yung nagpakita kahapon. Dito pa rin ako nagpwesto sa mababaw na area at inagahan ko ngayon. At maganda naman yung activities ng mga bait dito. Nandito pa sila. Nandito rin yung mga maliliit na slick unicorn. Dito sana may 2 botfish na lumapit sa akin pero hindi ko muna to kinuha dahil napakaaga pa. Makalipas ng 1 oras ng pagdadive, wala pa rin akong nahuhuli. Wala nang nagpapakitang mamsa. Ganun pa rin ang agos ngayong umagang ito, malakas pa din. Kaya nagpwesto na ako dito, yung nakitaan natin ng slender unicorn at yung mga slick unicorn. Nagbabaka sakali akong nandito ulit sila. At pagkapwesto ko dito, habang nag-aantay ako, hindi naman ako nabigo. Nandito sila, matagal ang lumapit dahil malakas yung agos. Habang inaantay ko itong mga slender unicorn, may napansin akong 4 na mahaba ng sungay. Unicorn din to. Kaya eto na naging target ko. Pinili ko itong pinakamalaki dito sa 4. Etong ganitong unicorn is lumalaki talaga. Etong ganitong may sungay. Siguro etong isdang ito is makasalanan kaya napakahaba ng sungay. Napakalaking unicorn to. Umabot ito ng 3.8 kg on scale. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong napakalaking unicorn, nag-dive pa naman ako pero wala na talaga nagpakita. Kaya umuwi na lang ako at eto lang yung nahuli ko. Etong napakalaking unicorn at napakatalas ng sungay. The next morning, bumalik ulit ako dito sa ilalim ng karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dahil lumakas ulit yung habagat, dito na ulit ako nag-dive sa malapit lang sa amin. Sa previous episode ko, dito sa mababaw na area, nakakahuli tayo ng mga samaral dito. At pagkapwesto ko dito, grupo na naman ng samaral ang nagpakita sa akin, kaya inantay ko to.
Pagbalik ko dito sa ilalim, dito lang din sa mababaw na area, pagtingin ko dyan sa kanang bahagi ko, isang samaral na naman ang palapit sa akin. Kaya eto na naging target ko. Yung nakaranday ko dito is nakadalawang samaral din ako dito, pero malalaki yon. Ito ngayon is maliliit na, di na nagpakita yung mga laki. Nagdive ba naman ako dito, pero wala talaga nagpakita. Kaya ito lang yung naging huli ko, dalawang samaral. Pagdating ng hapon, bumalik ulit ako dito sa nahulihan kaninang umaga natin ng dalawang samaral at dito na ako nagpwesto sa malalim na area dahil maganda ang activities ng mga bait dito. Nakailang dive na rin ako dito pero wala pa akong nahuhuli dahil hinahanap ko pa dito yung mga dalagang bukid kung saan talaga nakapwesto yung karamihan. At sadyang ganun pa rin yung dagat, medyo murky, medyo malabo pa rin yung visibility. Habang nag-aantay ako dito ng lalapit na isda, eto ang nagpakita sa akin, ang daming dalagang bukid dyan sa taas ko. At dahil paubos na nga yung hangin ko dito, nag-resurface na lang muna ako para makapahinga sa susunod na dive. Pagkatapos kong makapahinga ng matindi, bumalik ulit ako dito sa ilalim. Pagkapwesto ko dito, tingin kagad ako sa kanan at kaliwa ko dahil medyo malabo yung visibility, biglaan yung pagkakita ng malalaking isda dito pag ganon. At napansin ko kagad dito, etong mga maliliit na isda, biglang nagpanik dyan sa malalim na area, biglang naghawi dyan sa unahan ko. At pag ganyang humahawi etong mga maliliit na isda, matik na yan, it means na may treat sa kanila. Kaya dali-dala ako naghanda dito. At eto ang nagpakita sa akin, napakalaking mamsa. Biglaan ang pagkakita ko dito, kaya hindi ko agad na-pull yung trigger. Maglalagpas na nga sa akin to, buti lang, bumagal yung galaw at nahabol ko pang i-aim to. Dahil nga napakalapit ko nang tinira yung isda, habang pataas na ako dito, ayun, sinabit na buhol yung line sa ilalim. Sinabit sa mga batuhan. Kaya pagka-recover ko ng hininga dito, bumalik agad ako dito sa ilalim. Baka kasi makatanggal yung isda at mawala pa. Nakadalawang sisid pa ako dito bago matanggal etong buhol dito sa mga batuhan dahil sinabi talaga yung line ko. Umikot-ikot kasi yung isda.
Pagkatapos kong malagay sa stringer etong napakalaking mamsa, nag-dive pa naman ako pero nawala na yung agos at nawala na rin yung mga bait. Kaya umahon na rin ako, halos nakaisang oras pa nga akong dive dito pero wala talagang nagpakita. Okay na rin, nakaisang piraso tayo. Pag-ahon ko dito, biglang may lumapit sa akin na bibilhin daw yung isda. Kaya binigay ko na to. Dinala ko muna ito sa may timbangan, dyan lang sa malapit din. Shoutout nga pala kay Romel Navarret, Hanford de San Jose, Gil Magallanes Sr., Lovin John Batak, Frederick Tirado, Armando Suaverdes, Nelson Panturas, Antonio Fadera, Dudoy Asibar, Annie Rosal, Ami Friend, Maylisa Fer Fernando Jr., Aljibar, Johnny Haisten, Binyas Family, Reynaldo Bandijas, Rafael Recto, Teo Bong, Javier Divine Mendoza, Fideric Javier Jr., Ande Monsanto, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Greek TV, Felix Lumagdang and Family, Mario Permejo, Marjorie Dolce, Boboy's Vlog, Asyong Sandara, Camilito Abinido, Anet Family, Jonathan Recto, Danilo Adalem, Chad's Friends Adalem, Bonifacio Arbalate, Dennis De La Cruz Family, Rolly Ruiz, Ronilio Babanto, Donato Clamor Jr., Rinaldo Mahilo, Raymond Gundran, Justado Oraya, Magdataw Family, Jefford Binagin, Erwin Labin Malayan, Tingala Family, Flora Family, Alexander Sidilia, Kistituto Kawaling, Ruel Bosque, Bernal Dranas, Felix Quiroy, Cato Benetwa, Kabahog at Arligue Family, Johnny Tumampos, Joben Paklibar, Eduardo Yuson, May Agnes Stotze, King Bakay, Buncolmo Family, Pana Boys, Rinan Ligas, Noel Grigo, Ronnie Alo, Alo Family, Ronron TV, Jeffrey Ferolino, Ronald Imbodo, Marlon Hamisola, Celos Family, Joel Ranas, Insan Juan, May, Nat, Armido, Kaikay, Totong Palahubog, Ludin Gillian, Peace is My Hobby Official, Nelson Borja, Roblox Official, sa Arenas Family, Ronnie Borja. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun guys, hindi ko na dito dinala yung isda dito sa bahay. Gawang pag-ahon ko dun sa may boulevard, may bumili na. Kaya binigay ko na. Naka 8 kilo naman yung isda yung tinimag natin dun sa baba. Kaya goods na. Times 220 natin, yung kita ko dun sa mamsa is 1,760. Okay na rin. Sana tuloy-tuloy na magpakita yung mga mamsa, yung malalaking isda. Ay, next dive ulit tayo. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.